Megatron, sana wag na tayong mag-away. Bati-bati na lang tayong lahat dito. Hindi pwede, Prime. One shall stand and one shall fall. Pag ganyan-ganyan ka pa, sumbong kita sa lolo ko. Sinong lolo? Aba, Apo, inaano ka na itong mamang to? What the... And ito ang toy na re-review natin for today. This is the Bandai Namco Gunpla RX-78-2 Gundam. And bago tayo magsimula sa ating review, special shoutout muna kay Franz Mark Oreste Omega dahil siya ay nagpadala ng Gundam na to at sabi niya nga, "Sir, paki-review naman itong Gundam na." So once again bro, thank you so much for sending this Gunpla. And as you can see nga, ito yata yung pinaka-packaging niya kasi binigay niya sa akin to, siya na mismo yung nagbuo, pinaka-packaging niya. Ayan. And then dito sa ibabaw, and then sa ilalim, yung typical lang na Gundam box. And then, pag inopen natin to, build na siya. Okay, na-build na to ni Franz Mark. Siya na yung pinaka nag-build neto. And i-check na lang natin yung details dito ni Lolo Gundam, ni RX-78. Check muna natin. Tura niya. Okay, nice. Yung mga V-fin talaga nila na may mga makakapal na side dyan. Yan. Okay, yan ang itsura niyan. And then, sa side, sa likod. Okay, sa ilalim. Okay, good. Maayos naman dito si Lolo. And of course, this is a model kit. So, very articulated naman siguro itong model kit natin na to. Which is yung head nga niya is naiikot yan dyan. And then, sa kanyang creed moment, ang kanyang arms wide open, wala gaano yung arms wide open. Oo nga, wala gaanong arms wide open. Hindi abot yung parang pinaka-ball joint niya dito. Actually, parang medyo na stretch out mo pa palabas yung shoulder niya. Ayan. Oh. And then yun, medyo pwede mo pa ma-arms wide open ng konti. Pero hanggang ganyan lang. Pero naiikot naman yan dyan. And of course, dito kasi may connection yan dyan. Yung kanyang elbow bent, ayan, pag ganyan. Double jointed din naman yung sa elbow niya. Sa kamay niya, of course, naro-rotate yung ganyan. And then pagdating sa waist, of course, pwede mo tanggalin yan ng ganyan kasi may connection yan. So, pwede yan ma-rotate 360. And then sa legs niya, wala talaga siyang Van Damme split kasi nga, nakaharang na itong pinaka-skirt niya sa side niya na hindi naman na-articulate. So, hindrance talaga yun mangyayari. And yung high kick niya, hanggang ganyan lang. Nasaan yung paa niya? Hanggang ganyan lang yung pinakataas ng paa niya. High kick niya. Yung back kick niya, wala na rin gaano. Pagdating sa knee bend niya, double jointed naman, pero at least maganda yung pagka-knee bend niya. Sa paa niya, may swivel siya dito and may movement pa dyan. Yung iba pa niyang articulation, yung mga booster niya dito, halos wala. And meron siyang kasamang sarili niyang weapon dito. Ito yung blaster niya. And medyo may hollow earth na dito sa kabilang side. Dito buo sa kabila, pero dito sa kabila, wala na. Ang kulit lang nung sa weapon niya kasi may peg lang talaga doon. Di ba very common, yung close fist talaga niya, yun ang ipangahawak niya. Pero dito, may peg lang talaga siya na pwede mong ilagay doon. Ang kulit lang. So, ayan, ang itsura ni Lolo Gundam, paghawak niya na kanyang blaster. Kapachu. Para sa height ng Lolo Gundam natin na to, ang height niya is around 5 inches lang siya. And i-compare pa natin siya sa iba pa nating toys tulad ng ating Yolo Park AMK series na si Orion Pax, MCF Doomsday, Hammond Collection Dr. Ellie Sattler, and ang ating Chibi na si Sakuragi. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this Gundam Lolo kit natin na to, ang price range niya is hindi ko rin alam dahil nga bigay lang ito sa atin. Ang nakaganito na, nang nakabuo na. And to be honest, I'm not sure sa scale niya. And I think pasok siya doon sa no grade. No grade yata no? Kasi parang ito yung mga pang workshop model kits nila na parang very common yata na pinapamigay lang nila or ginagamit nila as parang freebies. I'm not sure lang din pero comment down guys kung alam niyo yung pinaka grade netong model kit natin na ito. Pero I think nga sa akin, I think ito yung isa sa mga no grade na tinatawag nila. There you have it now guys. Ito na ang ating Bandai Gundam RX-78-2 Gundam Lolo. And for me, I think this one is good for display na talaga ito, model kit na ito. Well, model kit naman, they are basically pang display talaga
na mga figures. Okay naman sana sa akin ito. Actually, maganda yung overall look dito ni Lolo Gundam. Parang kuhang-kuha niya talaga yung pagka-retro or classic look ng RX-78. Although, kung ikaw ay medyo malaro ka sa mga model kit mo, medyo makukulangan ka lang dito sa kit na to, especially pagdating dito sa legs niya. Kasi nga, wala nang any articulation dito sa skirt niya, way para at least may angat mo pa yung paa niya. So, medyo magiging limited ka lang pagdating dito sa legs niya. Sa arms niya, okay pa sana eh. Sa head niya, okay din naman eh. Pero, sayang nga eh. Sana kung nabigyan sana ng magandang articulation dito sa legs na to, mas maganda sana and mas magiging malupit yung mga posing na pwede nyo pa magawa sa kanya. Pero medyo limited lang pagdating sa lower side niya. Overall for me, goods for display itong Gundam Lolo na to, kahit na 5 inches lang siya, kahit na sabihin na natin na no grade lang itong Lolo Gundam na to or anumang grade siya, kahit na sabihin natin grade 5 pa lang siya kasi nga 5 inches lang ang taas na itong model kit natin to. Makikita nyo naman, even sa camera, ang ganda nung itsura niya. So goods na goods pa rin talaga pang display itong ating RX-78.